Jared's POV. Kagagaling lang namin sa ilog kasama ang pamilya niya. Masaya akong makita na masaya ito habang nakikipagkwentuhan sa kanila. Nang pumasok na sila sa loob ay naiwan ako sa labas at nagpahangin. May upuan kasi dito sa harap ng kanilang tindahan. Magtatakip silim na din kaya makikita mo ang papalubog ng araw sa kalangitan. Napangiti ako nang maalala kong matamis niyang ngiti habang nagtatampisaw ito sa ilog kanina. Masaya din ako dahil nakapasok ako sa mundo niya. Mahirap sa una pero habang tumatagal ay nagiging komportable na ako. Napatingin ako sa taong umupo sa kaharap kong upuan. Nakangiti ito sa akin. Maraming salamat po, senyorito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakapag-aral si Mariposa at hindi niya maaabot ang matagal niya ng pinapangarap. Pasasalamat nito sa akin na nakangiti. Wala pong anuman yun, inang. Basta po para kay Mariposa, gagawin ko pong lahat. Seryosong saad ko na ikinatangon, inang. Alam mo bang bata pa lang si Mariposa noon nang mabanat ang mga buto niya sa pagtatrabaho. Kahit buhay pang tatay niya, ay tumutulong na ito sa amin. At dahil na din sa kahirapan ay mas pinili niyang tumigil para mabigyan daan ng mga kapatid niya. Tumanaw sa malayo si inang at para bang nakikita nito sa kanyang harap ang mga pangyayari noon. Hindi ko lubos maisip na nagawa lahat yun ni Mariposa sa murang edad niya lamang. Kahit tutol kami ng kanyang tatang ay nagmatigas pa din siya. Kaya daw niya magsakripisyo para sa mga kapatid niya. Mabait si Mariposa at responsable. Sana po hindi kayo magsawang tulungan siya. Nakangiti na ito tumarap sa akin. Ginagap nitong kamay ko at pinisil ito ng marahan. Alam ko ramdam ko na hindi lang taga-silbi ang nararamdaman mo para sa anak ko, senyorito. Alam ko na kahit ano nang sabihin ko ay hindi ka magpapapigil sa nararamdaman mo sa kanya. Isa lang naman ang ihilingin ko sa inyo, senyorito. Putol nito sa sasabihin niya at seryosong tumingin sa akin. Kahit ano pa man ang hilingin nito sa akin ay walang pag-aalinlangan ko itong susundin. Basta para sa pinakamamahal kong si Mariposa. Ingatan mo siya at wag na wag mong sasaktan, senyorito. Mahal na mahal namin siya at hindi namin kakayaning makita siyang nasasaktan at umiiyak. May papangako mo ba yan sa akin, senyorito? Humihingi ng kasiguraduhang tanong nitong kinatango ko. Alam ko naman na walang ina ang makitang nasasaktan ng mga anak niya, kaya sa abot ng makakaya ko ay tutuparin ko ito. Makakaasa po kayo, inang. Gagawin ko pong lahat para sa kanya at hindi ko po siya hahayaang masaktan o umiyak man lang ng dahil sa akin. Mahal na mahal ko po siya, tanda po akong gawin ng lahat para hindi po siya masaktan. Buong pagmamahal kong pahayag dito na ikinangiti nito't niyakap ako. Masaya ako't naging parte ka ng buhay ng anak ko't ng pamilya namin. Basta mahalaga sa anak namin ay mahalaga na rin sa amin. Sabi nito at kumalas na sa yakap na ginawad nito sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, inang. Hindi ko po kayo bibiguin. Pangako, inang. Sabi ko at tinaas pa ang kanan kong kamay at pagkatapos ay tinapat ko ito sa aking puso't ngumiti. Aasahan ko yan, senyorito. Siya, sige, at ako'y magluluto pa. Paalam nito sa akin at tumayo na. Oh, ayan na pala si Mariposa. Sambit nito't napatingin din ako sa tinitignan niya. Nang makalapit na si Mariposa sa amin ay nagsalita ulit si inang. Iwan ko na kayong dalawa dito at nang makapag-usap kayo. Papasok na ako sa loob. Ikaw nang bahala kay senyorito Mariposa. Nakangiting bili nito. Opo, inang. Sagot nito at tumango pa. Nang makaalis si inang ay nginitian ko siya, tinila ito papalapit sa akin. Nagulat naman ito kaya hindi niya napigilang mapalo ako sa aking braso. Nakakagulat ka naman, senyorito. Makahila ka naman, wagas. Sabi nitong ikinangiti ko pa na mas lalo dahil napakaganda nito at lalo pa pag umiirap. Pasensya ka na, mahal ko. Ngayon lang kita nasolot, kanina pa kita gusto mayakap. Anikot niyakap ito habang nakatayo siya. Nakasubsob naman ang mukha ko sa kanyang tiyan. Simula kasi nang dumating kami hindi ko na siya nasolo. Hindi naman sa nagrereklamo ako kaya ako nga siya pinunta dito para makasama niyang pamilya niya. At gusto ko na masulit niya ito bago man lang kami umuwi kinabukasan. Gusto ko kasing magkaroon pa siya ng inspirasyon para kapag umuwi na kami ay may baon-baon itong masasayang alaala galing kina inang. Hindi ko na kasi alam ulit kung kailan ko siya may papasyal pabalik dito dahil malapit na akong umupo sa kumpanya. Senyorito, malambing na tawag nito sa akin. Salamat.
Pasasalamat niya tinaplos ang buhok ko. Para saan? Tanong ko dito at nagawa ko ng tumingin dito pero hindi pa din ako bumitaw sa pagkakayakap ko sa kanya. Sa lahat. Sa pagdala mo sa akin dito kina Inang. Sa pagpapaaral niyo sa akin. Sa pagtanggap niyo sa akin at higit sa lahat. Sa pagmamahal na binigay mo sa akin kahit hindi kayo sigurado kung masusuklian ko ba to. Salamat ng marami, senyorito. Mahabang pahayag nito at niyakap niyang dalawa nitong kamay sa aking balikat habang nakaupo pa din ako. Basta para sa iyo, mahal ko, gagawin ko lahat. Lalo na maghintay hanggang sa matutunan mo din akong mahalin. Hindi ako mapapagod. Ngayon pa ba na alam kong nakakaramdam ka na ng selos? Never akong susuko, mahal ko. Seryosong saad ko at hinaplos ang mukha nito. Sobrang swerte ko sa iyo, senyorito. Pero mas maswerte ka pa rin sa akin. Nakangiti na ito habang sinasabi yan, kaya hindi ko mapigilang mapangiti din at hilahin ito paupo sa aking kandungan. Napatili ito't nagmamadaling tumayo pero hindi ko siya hinayaang makaalis. Paano mo naman sabing maswerte ako sa iyo ha, mahal ko? Tanong ko dito't niyakap ito patagilid. Naramdaman ko na lang na tumigil na ito sa pag-alis at nanatili na lamang sa kinatatayuan nito. Siyempre naman, senyorito, saan pa ba kayo makakahanap ng katulad ko na napakabait, masipag, matalino, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, napakagandang nilalang na hinubog ng Diyos dito sa lupa. Sabi nito na ikinamanghakot mahinang napatawa. Agree naman ako sa sinabi niya pero gusto ko tong asarin, parang hindi naman ata mahal ko. Kunwari kunot noo kong sabi habang tinitignan at sinusuri ang buo niyang katawan. Gamit lang ang aking mata. Napatawa naman agad ako nang mapatingin ako sa mukha niya dahil nakanguso na ito. Nakakainis ka naman, senyorito. Sana naman nagsinungaling ka na lang. Kahit konti, hindi mo man lang naisip na masasaktan ako sa sasabihin mo. Malungkot na sambit nito at napayo ko. Sige na nga, pwede na mahal ko. Pwede na pagtiyagaan. Nakangiting asar ko na ikinisimangot niya. Para namang nagmamakaawa akong mapansin yung kagandahang taglay ko. Tapos ang sakit lang sa heart na para bang napipilitan ka pang sumang-ayon at purihin ang kagandahang meron ako. Parang iiyak niyang sabi at yumuko. Habang sumisinghot-singhot pa, nataranta naman ako. Pinilit ko siyang iharap sa akin pero hindi ito tumitingin. Nakayuko lamang ito habang sumisinghot pa din. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil kakapangako ko pa lang kay Inang na hindi ko siya papaiyakin tapos heto siya ngayon. Umiiyak sa harap ko. Nagbibiro lang ako, mahal ko. Tahan na. Hinagod kong likod niya. Alam ng Diyos kung gaano kakaganda sa paningin ko. Kaya nga mahal na mahal kita, mahal ko. Biniro lang kita. Hindi ko naman inaasahang masasaktan at iiyak ka, mahal ko. Tahan na. Pagpapatigil ko dito. Pero patuloy pa din ang pagyugyug ng balikat niya. Sorry na, mahal ko. Hindi na ulit kita bibiruin. Tumahan ka na lang dyan. Baka magalit si Inang kapag nakita niyang umiiyak ka. Mamaya sabihin pa niyang pinaiyak kita kaya tahan na, mahal ko. Pag-aalo ko dito't niyakap na lang ito para kahit papano'y maramdaman niyang mahal ko siya at nagsasabi ako ng totoo. Nagulat na lang ako at napamata nang mapabunghalit ito ng tawa habang nakahawak pa siya sa tiyan niya. Nakatulala lang akong pinagmamasdan ng pagtawa niya dahil hindi ako makapaniwalang naisahan niya ako. Nang mapatingin ako sa kanya ang lawak ng ngiti niya, tumigil na din ito sa pagtawa. Akala mo, senyorito, ikaw lang ang marunong magbiro, no? Ako din kaya, patas na tayo. Pero grabe ka, senyorito, ha? Seneryoso mo agad. Talagang mahal na mahal mo ako, no? Nakangiting sabi nitong ikinangiti ko at minisil ito sa kanyang pisngi. Ang galing mo talagang mangbiro, mahal ko. Munti ka muna akong madali dun, ha? Akala ko talaga umiiyak ka. Alam mo namang ayaw na ayaw kitang nakikitang umiiyak. Sabi ko dito at pinalapit pa ito na mas lalo sa akin. Kaya sa susunod, dapat alam mo na, senyorito, sa ganda kong ito, nagdududa pa kayo. Taas kilay niyang sambit sa akin na ikinatawa ko. Oo na po, mahal ko. Alam ko na pong susunod. Tumatawang sabi ko at pinisil ito sa pisngi. Ang cute talaga ng mahal ko. Sobra. Nang tumingin ito sa akin at ngumiti na pangiti na lang ako. Gusto ko man siyang dampian ng halikay. Hindi ko ito maabot dahil nakatayo siya habang yakap ko pa din. Pasok na tayo sa loob, senyorito. Busog na pala lahat ng mata ng mga bubuyog sa tabi-tabi. Ikaw kasi, saka ang dami na ding langgam. Aray! Sigaw nito kay nagmadali akong tingnan ng paa niya
pero natawa lang ito sa akin. Akala ko totoong nakagad ito ng langgam pero acting niya lang pala kaya natawa na din ako. Hawa kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko namang nakangiti silang lahat sa akin kaya nginitian ko din sila pabalik. Gumaan ang pakaramdam ko nang makausap ko si Inang kanina. Alam ko na mahirap paniwala ang mahal ko talaga siya pero hindi sila nagdalawang isip na pagkatiwalaan ako. Kaya hanggat kaya ko ay hindi ko sila bibiguin. Magkahawa kamay pa din kaming naupo sa tabi ni Patricia at sumali na sa kwentuhan nila. Mahirap man sila sa paningin ng matataas na tao pero makikita mong masaya at kontento sila sa buhay na meron sila. Hanga ako kay Inang dahil napalaki niya ng maayos at matitinong mga anak niya. Hindi nasusukat sa yaman ang kasiyahan ng isang tao kung hindi sa pagsasama at sa tibay ng pamilyang meron sila. Kakauwi lang namin ngayon sa mansyon at papasok na kami sa loob. Nagulat ako nang nadatnan ko. Bihira lang kasi silang nandito sa bahay kaya alam ko na may kailangan silang pag-usapan at kasama ko doon. Magandang gabi, senyora at senyorito. Bati ni Mariposa sa kanila. Ngumiti naman si Dad at Ma'am sa kanya bago nagsalita si Ma'am. Magandang gabi din sa iyo, Mariposa. Kamusta ang pagbisita niyo sa pamilya mo? Nakangiting tanong nito kay Mariposa. Masaya po, senyora. Sobra. Masayang sagot nito at napatingin sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Maganda naman kung ganun. Pasok ka na para makapagpahinga ka na. Maaga pang pasok mo bukas. Tumango naman si Mariposa sa sinabi ni Ma'am. Sige po, papasok na po ako para makapagpahinga. Magandang gabi po ulit sa inyo. Paalam nito. Kinuha niyang bag niya sa kamay ko pero hindi ko ito binitawan. Bagkus ay inihatid ko siya hanggang sa kanyang kwarto. Pero hindi pa kami nakakalagpas kina Ma'am na magsalita si Dad. We need to talk, son. We have an important things to discuss. We'll wait for you at your mom's office. Sabi nito sa akin at tumayo na sa kinaupuan niya kasabay ni Ma'am. Okay, Dad. Ihahatid ko lang po siya sa kwarto niya. Then I'll be there. Sabi ko sa kanila. Nakita ko namang naglakad na sila papuntang hagdan kaya inihatid ko na si Mariposa sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ay nilapag ko sa baba ng kama niyang bag nito. Marahan ko siyang hinila palapit sa akin bago ko siya hinalikan sa noo at nagpaalam. Good night, mahal ko. Matulog ka na't maaga ka pa bukas. Nakangiti kong sabi dito at marahan kumalas sa pagkakayakap ko sa kanya. Salamat sa'yo't good night din, senyorito. Nakangiti ito na sabihin niya yan sa akin. Nagulat naman ako nang bigla na lang itong tumingkayad at halikan ako sa aking pisngi. Itong una niyang paghalik sa akin kaya napangiti ako ng malapad bago ko ulit ito niyakap. Kung hindi lang siguro kami mag-uusap ni Dad ay baka magtagal pa ako dito sa kwarto niya. Sige na mahal ko, kailangan ko na umalis. Naghihintay na si Dad sa akin. Sleep well mahal ko. Paalam ko at kumalas na sa yakap namin. Ngumiti muna ako dito bago ko binuksan ang pinto at lumabas na. Pagkalabas ko ay hindi na mawalang ngiti sa labing papunta sa office ni Ma'am. Pagdating ko sa opisina ni Ma'am ay seryosong nakaupo si Dad sa sofa samantalang si Ma'am ay nakaupo sa swivel chair niya habang matamang nakatingin sa akin. Parang kinabahan ako sa uri ng tingin ni Ma'am sa akin. Mas lalo naman akong kinabahan nang makaupo ako at wala pa ring umiimik sa kanila. Malungkot lang na nakatingin si Ma'am sa akin habang si Dad naman ay nakayuko. Hindi ako nakatiis kaya nagsalita na ako. Is there any problem you want to tell me? Kunot noong tanong ko sa kanila at palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Narinig ko namang napabuntong hininga muna si Ma'am bago nagsalita. We love you, son. You know that. But we need to grant this wish from your father's best of friends. Matagal na nila itong pinag-usapan and na-open lang ito nang mapunta sa New York ang dad mo at nagkita sila doon. Pahayag ni Ma'am at nakatingin ito ng diretso sa akin. Makikita mo sa mga mata niya nag-aalangan itong sabihin sa akin ang gusto niyang sabihin kaya nagsalita na ako. Spill it, Ma'am. Hindi ko pinaramdam sa kanilang umuusbong na inis sa loob ko dahil sa pagputo nito sa dapat niyang sabihin. Just understand us, Jared. We know you won't agree to this but we hope that you will listen to us. She sighed heavily then spoke again. Your dad made a promise to his best friend that when time comes, you and his daughter. Putol ulit nito at humihingi ng tulong kay Dad para masabing gusto nitong sabihin. Hindi ako umiimik at hinihintay lang sila magpatuloy. I didn't know he'll be serious about it, son. I'm sorry. Pigilining akong hinintay ang sasabihin niya dahil sa kabang bumabalot sa loob-loob ko.
I have this strange feeling na para bang hindi ko talaga magugustuhan ng ibabalita nila. But I have to wait para makasigurado ko na masamang balita nga ito. Pero sa itsura nilang yan, I'm very much sure na masamang balita nga ito. Napanganga ako sa sumunod niyang sinabi at parang tumigil ang mundo ko. You will be marrying his daughter in 3 months' time, Jared. Your engagement party will be held next month. Napatayo agad ako sa narinig ko. Are you freaking kidding me, Dad? I'm not in the mood for those kind of jokes, Dad. You know that? Babala ko dahil hindi ako makapaniwala sa sinasabi nito. Pinipigil kong galit ko dahil sa kabila ng lahat ay mga magulang ko pa rin sila. I'm sorry, Jared, but your dad did promise that sa ayaw at sa gusto mo ay mangyayari ang kasalan. Malungkot na sabi ni Ma'am sa akin na tumihingi ng pangunawa sa akin na hindi ko alam kung may bibigay ko sa kanya yun. Tumingin ako sa kanila nang matiim at humihingi ng tulong kay Ma'am kahit alam ko na imposible nang magbagong isip nila. Nang umiling ito ay para akong pinagsakloban ng langit at lupa dahil sa bigat ng dinadala ko. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi nila sa akin ngayon. Hindi ko na napigilang mapasigaw sa kanila dahil sa frustrasyong nararamdaman ko. Nababagabag ako dahil ang unang pumasok sa isipan ko ay si Mariposa. You decided for my happiness? Hindi niyo malang inisip ang mararamdaman ko? How could you? Galit na sigaw ko kay Dad at galit din ako napatingin kay Ma'am. I thought you love me. Malungkot ako napatingin dito. At umiling, is that promise more important than my happiness, Mom? Dad? May hinahon kong tanong sa kanila dahil nahahapon ako sa kakaisip kung anong dahilan nila kung bakit nila ito ginagawa sa akin. Nakita ko naman ang lungkot sa mga mata nila, kaya hindi ko mapigilang mapayuko at mapasalampak na naupo sa sofa. Kaharap si Dad. We're very sorry, son. Sana naman maintindihan mo kami. It's for your own good na din itong mangyayari. Halos magbagang tingin ko kay Dad nang marinig ko sinabi niya. What the? Don't tell me that, because we both know that it's only for your own good and the shit company. I am right, Dad. Sigaw ko sa kanila at hindi nagpatinag sa galit na ding tingin ni Dad nang sigawan ko ito. Don't use that tone on me, Jared. You don't know anything. Para sa ikakabuti mong desisyon na ito, becoming the CEO of our company means a lot of responsibility at kailangan mo ng magaling ding katuwang. You need Bianca to handle the company. Hindi ako nakinig sa paliwanag niya. That's bullshit. I don't know anything. Then tell me what's going on. I don't need that Bianca or whoever that is. Sigaw ko na agad na ikinasuntok ni Dad sa akin. Wancho! Pigil na sigaw ni Ma'am kay Dad nang akma niya ulit akong susugurin kahit nakaupo na ako sa sahig dahil sa suntok nito. That's enough. Give your son a break. Hindi mo siya masisisi kung magalit siya sa atin. Kahit ako, Wancho. Galit na galit dahil dyan pero wala akong magawa. Pahayag nito kay Dad at pinaupo ito sa sofa. Nang tumingin si Ma'am sa akin na hindi pa din nawala ang galit na nararamdaman ko, pinunasan kong dugong umago sa gilid ng labi ko at lalabas na sana nang marinig ko si Ma'am na magsalita. We are sorry, son, but we don't have any choices. Kailangan mo siyang pakasalan or else your dad will be on jail. Nakapirma si Dad sa kasunduan nilang yun at wala na tayong magagawa. Unless you want your dad to rot in that steel bars. Sa sinabi ni Mama, hindi ko mapigilan mapatingin dito pero hindi ko pa din inalis ang galit sa mukha ko. But Mom, how can I? Alam niyo kung gaano ko kamahal si Mariposa. I may be selfish, Mom, but you know that she's my life now. Ayaw ko siyang saktan at alam niya yan. Please, Mom. Humarap ako dito at nagmamakaawang nakatingin dito. We have no choice, son. Please do understand us. Naipit din kami, Jared. We need your cooperation. Gawin mo ito para sa pamilya natin. I don't want your dad to suffer in that bars. Malungkot ito't gustong lumapit sa akin pero pinigilan ko to. Don't, Mom, please. I suddenly paused and look at Dad. Why, Dad? Why it has to be like this? Bakit kailangan niyo kong ipakasal sa taong hindi ko kilala? May mahal na akong iba, Dad. Why can you just accept it and burn that documents? Mahina kong tanong ditong ikinayuko niya. It's all my fault, son. Lasing ako noon and I don't know what I signed. Akala ko noon ay katuwaan lang. Not until last week. Nang magkita kami sa New York ay inopen niya sa akin yun at gusto niya matuloy yun in 3 months time. I have no choice, son. Putol nito sa sasabihin niya at malungkot na tumitig sa aking mga mata bago nagpatuloy.
Hindi ako pumayag sa sinabi niya pero he blackmailed me. Ipapakulong niya ako pag hindi ko tinupad ang kasunduang yun. The papers I sign are legal at hindi ko tinupad ay talagang makukulong ako, Jared. Understand us? Pagpapaliwanag nito, napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil sa nararamdaman ko. Naghahati ng kagustuhan kong salungatin ang desisyon nila pero ayoko namang makita ang dad kong nakakulong. Mas lalo namang ayoko makita si ma'am na nalulungkot at umiiyak nang dahil sa hindi ko pagpayag sa nag-iisang solusyon na meron sila. Napatingin ako kay dad na magsalita ulit ito. Sorry son, kahit ano na maging desisyon mo, tatanggapin namin. Ayaw ka naming maipit sa sitwasyong ako may dahilan. I'm sorry son, forgive me. Hingi nito ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kung bakit bigla na lang ako nagsalita. Dahil na rin siguro ayaw kong nakikita o naririnig ng mamakaawa sa akin mga magulang ko. Give me time to prepare myself, Dad. Hayaan niyo ko na magsabi kay Mariposa. Malapit ng exam niya tayo kung malaman niya to. Pagkatapos ng exam niya ay ako mismo magsasabi dito. Just give me time. And please do me a big favor. Putol ko dito at napabuntong hininga. Please, don't let anyone know about this. Sabi ko tumalikod na paalis. Hindi ko na sila hinintay pa magsalita. Nasakop na ng isip ko kung paano ko ito sasabihin kay Mariposa. Kakapangako ko pa lang na hindi ko siya sasaktan, tapos ngayon, napasabunot ako sa sarili ko at naglakad palabas ng bahay. I need to get away bago pa mabaliw sa kakaisip. Mahal ko si Mariposa at mahal ko din ang pamilya ko. Ayoko namang makita si Dad na makulong habang masaya ako sa piling niya. Hindi pa nga nag-umpisa ang pagmamahalan naming dalawa ay agad nitong natapos sa ganito. Sacrificing the woman you love for the sake of your family will give me this unbearable pain. But what can I do? Nanghihinang tanong ko at pumasok na sa loob ng aking sasakyan at napayuko sa manibela. Hindi ko na namamalayang umiiyak na pala ako sa kakaisip dahil hindi ko kayang makitang masaktan ang taong pinakamamahal ko. Pero wala akong magawa. Kailangan kong mamili sa kanya laban sa magulang ko. Mahal ko siya, no question asked, pero mahal ko din ang pamilya ko. At ayoko magdusa sa edad nang dahil sa nagawa niyang kamalian. Masakit man ay kailangan ko tong gawin. Patawad mahal ko. Umiiyak kong sambit. Bago ko pinaandar, ang sasakyan ko at umalis na ng mansyon. Ano ang mangyayari ngayong bago pa lang nagsisimula ang magandang relasyon ni Mariposa at Jared ay masisira na ito. Matuloy kayang kasunduan sa pagitan ni Jared at Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.